Si Edo ay isang binatang masipag at responsable. Maaga siyang natutong tumayo sa sariling paa dahil sa mga hamon ng buhay. Para sa kanya, ang pag-ibig ay hindi lamang damdamin kundi isang pananagutan. Naniniwala siya na kapag mahal mo ang isang tao, handa kang magsakripisyo at magpakatatag para sa kinabukasan ninyong dalawa. Kaya naman sa kanyang isipan, malinaw na malinaw ang kanyang nais, mag-asawa at bumuo ng sariling pamilya kasama si Vianze. Samantala, si Vianze naman ay isang dalagang puno ng pangarap. Siya ay masipag mag-aral at may malinaw na layunin sa buhay. Para sa kanya, ang edukasyon ang susi sa magandang kinabukasan, hindi lamang para sa sarili kundi pati na rin para sa kanyang pamilya. Bagamat mahal na mahal niya si Edo, alam niya sa kanyang puso na hindi pa ito ang tamang panahon upang mag-asawa. Isang hapon, habang magkasama silang naglalakad pauwi mula sa paaralan, napansin ni Vianze ang katahimikan ni Edo. May bigat sa kanyang mga mata, tila may gustong sabihin ngunit nagdadalawang isip. Vianze, mahinang sabi ni Edo, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Huminto sila sa paglalakad. Tumingin si Vianze sa kanya, handang makinig. Matagal ko na itong iniisip, pagpapatuloy ni Edo. Pakiramdam ko, handa na akong magsettle. Gusto na sana kitang pakasalan. Nagulat si Vianze. Hindi dahil ayaw niya si Edo, kundi dahil hindi niya inaasahan na darating agad ang sandaling iyon. Sandaling natahimik ang paligid, tanging tunog lamang ng mga daong hinahaplos ng hangin ang maririnig. Edo, marahang tugon ni Vianze, mahal kita. Alam mo yan. Pero nag-aaral pa ako. Marami pa akong pangarap na gustong tuparin. Hindi pa ako handa sa responsibilidad ng pag-aasawa. Ramdam ni Edo ang bigat ng sagot. Hindi ito pagtanggi sa pag-ibig, kundi paghingi ng panahon. Ngunit sa kanyang puso, may kaunting sakit at kalituhan. Nais lamang naman niyang iparamdam kung gaano niya kamahal si Vianze at kung gaano siya kaseryoso. Lumipas ang mga araw na may bahagyang layo sa pagitan nila. Hindi sila nag-away, ngunit may katahimikang namamagitan, katahimikang puno ng mga tanong at pagninilay. Si Edo ay napaisip, mali ba ang gusto kong mangyari? Samantalang si Vianze naman ay naguguluhan din, makasarili ba akong inuuna ang pag-aaral kaysa sa pag-ibig? Isang gabi, nagpasya si Edo na kausapin muli si Vianze. Ayaw niyang manatili ang bigat sa kanilang dalawa. Vianze, sabi niya, naiintindihan ko na ngayon. Hindi pala sapat ang pagmamahal lang. Kailangan din ng tamang panahon. Napangiti si Vianze, may bahagyang luha sa mga mata. Salamat, Edo. Hindi ko rin gustong masaktan ka. Pangako ko, hindi ko tinatakbuhan ang pag-ibig natin. Gusto ko lang maging handa, para sa'yo, para sa atin. Sa sandaling iyon, napagtanto nilang ang tunay na pag-ibig ay marunong maghintay. Hindi ito nagmamadali, hindi namimilit, at higit sa lahat, marunong umunawa. Nagpatuloy si Vianze sa kanyang pag-aaral, dala ang inspirasyon ng pagmamahal ni Edo. Si Edo naman ay patuloy na nagsikap sa kanyang trabaho, hinahanda ang sarili hindi lamang bilang asawa kundi bilang isang responsableng tao. At bagamat hindi pa dumarating ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib, pareho nilang alam na kung darating man iyon, mas magiging matibay ang kanilang pagsasama, dahil ito ay binuo ng pagmamahal, pangunawa, at paggalang sa pangarap ng isa't isa. Hanggang dito na lang ang update ko mga kalingap at huwag natin kalimutan suportahan ang ama ng kalingap na si Val Santos Matubang at ang kanyang anak na si Kalingap Rab. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.